Bago ang lahat, babasahin ko muna sa Apocalypse, versikulo 4, chapter 14, verse 6. Ang sabi dito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng hipapawid na may walang hanggang ibanghilyo na ipinahayag sa mga nanirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika, at bayan. Tayo po'y lumungod, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po Panginoon, sapagkat kami po iyong iningatan sa loob ng isang linggo sa bawat gawain namin. At kami po binigyan mo ng kalakasan at kami po'y nakarating dito sa araw ng Sabat upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa dakila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ilapit niyo kami sa iyong pagmamahal na walang hanggang pagmamahal. Sa kabila po ng aming pagkukulang ay nandyan ka. Tulungan niyo po kami. Huwag mo kaming pababayaan. At ganoon din, Panginoon, sa aming pananampalataya. Huwag mo kaming pababayaan. Kahit anong pagsubok na dumating sa aming buhay, huwag mo kaming iiwanan. At sa ganun, Panginoon, kahit anong mangyari, kami po ay iyong patawarin sa lahat po ng aming patuloy. At ganun din po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. At wala rin po. Nawa, Panginoon, tapitin mo, pasiglahin mo. At nang sa ganun, makasama sila dito sa aming pagpuri sa iyong bahay na kami. Tulungan niyo po kami. Lalo na, Panginoon, yung aming elders siyang magsasalita. Nawa yung aming, na siya'y magsasalita ay mapakinggan namin at ito'y pamumuhay namin. At ito'y mailagay sa aming puso't isipan. At kahit anong pagsubok na dumating at kami makatayo hanggang sa iyong pagbabago. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming nagawa, sa isip, sa gawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag mo kami ipahimpulot na ang kaaway siyang magbigay ng kahinaan sa amin, na kaming magiging matatag. Ito po'y aming italangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Things familiar, my security, resisting all the changes that days and years can bring. When God decides to lead you to an open door, inviting you to walk some roads you never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you never known before. Hear the Spirit calling to make the living bread, to reach the heart of masses, oh, right out for the living bread. Arise, a mighty army, take up the shared sword, for the Father leads his throne in love beside the open door. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you never known before. The open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you never known before. Beyond the open door. Amen. Kapit-kapit po mga kapatid. Okay, happy Sabbath po mga kapatid at tayo po ay galing ko lang po mahirap ang salita ng total wala naman ang
si magkakaroon ng binyagan. Nakausap ko nung isang araw si Pastor Seth at siya ay pupunta sa dito mamaya sa iniimbitahan ko nga ako dito na magtanghalian upang makasama natin siya na matagalan. Ngayon po ay nasa Mapulan Lupa siya. At pagpalain tayo ng Panginoon at tayo dadalawin mamaya ni Pastor ano po. At nire-remind niya na sa last Sabbath ng November tayo po ay magkakaroon ng Santa Cena. Prepare natin ang lahat na magkaroon ng Santa Cena. Okay, yan pakihanda mo yung aking PowerPoint. Santa Cena at muli ay gaganapin na naman natin ang huling hapunan ng Panginoon. Welcome kay Brother Erban at Sister Jing. At matagal-tagal din natin hindi nakita sapagkat alam niyo naman ang dinulot ng pandemya sa atin na tayo ay pinaghiwa-hiwalay. Yan ay gawa ng kaaway. Wala siyang magawa eh. Ang ginawa niya ay hindi niya tayo mapigilan magsamba. Umulat, bumagyo. Sabi nga, ayos lang. Kanta na. Ano ba may kanta nun? Nakalimutan ko na kung sino may kanta. Umulat, bumagyo, ayos lang. Ray Valera, okay. Tayo ay patuloy na gagabayan ng Panginoon. Sabi nga nung iba eh, kahit magka-COVID, basta't nandito lang tayo. At marami ring inalis na COVID. Ang COVID na yan sa ating buhay, lalo na yung ating mga mahal sa buhay. Ano po? At alam niyo naman na isa kami sa pamilya namin, isa ang nagbiktima ng COVID na yan. Sa umagang ito, ang ating tatalakayin po ay isang talakayin na, ayan, sandali lang mga kapatid at kinukuha ko lang yung aking laptop. Ano po? Ayan. Okay, ang ating po tatalakayin sa umagang ito ay yung patungkol tungkol sa mga nilalang ng Diyos. Ano po? Sa mga nilalang ng Diyos na hindi natin nakikita. Nakakita na ba kayo ng isang sanggol na natutulog at ngumingiti, tumatawa? Hindi ba nakakita na kayo? Anong paniniwala natin doon? Bakit siya ganun? Nilalaro ng anghel. Laging may anghel na nakabantay. Ano? Naalala ko nung araw, si Darlene, wala ako dito, nasa Saudi ako. Katabi ng misis ko, natutulog sila sa kama. Pagkapa niya kay Hanilin, wala ka, hindi niya katabi. Baby, ilang taon na si Hanilin, ma? Wala pang isang taon si Hanilin, pagkapa niya sa kama. Ang taas ng kama namin ay siguro, ayan, kasi taas siguro ng upuan. Nawala si Hani sa katabi niya. Nung sinilip niya, nasa lapag nahulog. Pero tulog pa rin. Inaalalayan ng mga banal na anghel. Ang sabi nga, tayo ba ay naniniwala na meron talagang anghel? Anghel ng Diyos na umaalalay sa atin araw-araw, tinatawag na guardian angels. Naalala ko nung araw, nung kami mga bata, may tinuro sa aming panalangin eh. Guardian angels, to whom it love to meet me here, ever beside. Kalimutan ko na eh. Natatandaan mo, Sister Jing, yung mga panalangin ng angel na yun? Oh Lord, my guardian angel. Nakalimutan ko, pero ang ganda ng panalangin na yun. Alam niyo ba sa Bible, na ang anghel ay binanggit 273 times. Binanggit yan sa Bible. At kuminsan kapag tayo ay may sinasabing maganda, ang sinasabi ng tao ay, naway maging, magdilang anghel ka. Yan. Nung minsan ako yung nagsermon sa San Vicente. Yan, sa San Vicente po yan. Ako yung nagsisermon. Ang sabi nung nasa harapan, hindi ko na matandaan kung ano yung sinabi ko eh. Sana'y magdilang anghel ka. Ang feeling ko ngayon, parang anghel ako, tanggalin na natin yan. Hindi kasama sa sermon yan. Ang sabi nga rito, a spiritual being believed to act as an attendant, agent, or messenger of God. Yun pala ang trabaho ng anghel.
tagapaglingkod ng Diyos, messenger ng Diyos. Sabi rito, a spiritual being served as a divine messenger and intermediary na hindi ko mabasa. Yun na. And often as a special protector of an individual or nation. Kita nyo, siya ay talagang ginawa ng Diyos sa kung saan bagay sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang kautusan. At ang sabi rito, ang angel ay walang kasarian. Walang lalaki, walang babae. Iisa ang kanilang kasarian. Sa Hebrew word, ang angel ay sinasabing malak. Yan. Tapos sa Greek word, ito ay angelus. Ewan ko na, yung mga dating Catholic, natatandaan nyo ba yung tinatawag na angelus? Yung sa alas 6 yata ng gabi, binabanggit yung angelus. Sabi rito, these words both mean the same thing, messenger. Yung pala ibig sabihin ng anghel, messenger. Ang sabi sa Hebrew 1:14, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Imagine natin, magbalik tanaw tayo. Tayo ba ay nakaranas na ng pagliligtas na sabihin pagliligtas ng anghel? O meron tayong nakita na imposible bakit siya nakaligtas? Maraming bagay na ako nakakita noon. Maraming bagay. Nung ako'y nagmamaneho, ilang beses ko nang nakita, bata biglang tumawid, pero biglang may sumalo. Miski ako man, nagmamaneho ko, yung bata, na, hindi ko siya nakikita. Nandito sa Santa Maria. May nakaparadang truck. Biglang, parang may nagsabi sa akin na, may lalabas na bata. Biglang lumabas na gano'n. Antimano na i-preno ko. Pareho kaming niligtas ng anghel. Yung bata niligtas sa tiyak na kapahaman at ako'y niligtas sa tiyak na problema. Ano pa sabi? Sa Hebreo 13:2, ang sabi, huwag ninyong kalimutan ang maging mapagpatuloy sa mga iba't ibang bayan. Sa pamamagitan nito, ang iba ay tumatanggap na mga anghel bilang mga panauhin na hindi nila ito nalalaman. Ano ang ibig sabihin nito? Ako may kahinaan ho kasi ako eh. Ang kahinaan ko kuminsan, pag may nanghihingi sa tindahan, iniimbestigahan ko pa, pinapagalitan nga ako ni Sister Lucy. Pag may nanghihingi, magbigay ka na lang. Huwag ka lang tanong ng tanong. At pag nagbigay ka, huwag ka ng salita ng salita. Ganun pala. Yung pala, yung iba nagpapanggap na, yung mga anghel sila na nagpapanggap na karaniwang tao. Nakuha niyo ibig ko sabihin. At yung iba, ang anghel, nagmimistulang hindi ka bigay-bigay. Yung pala, sinusubukan lang tayo para tayo ay, sabihin subukan kung tayo ay talagang Christ-like o ugaling Kristiyano. Ay, nawala. Ayan. Saan na ba yan? Ayan. Dumulas na. Ulitin ko. Ayan. Ayan, sabi na sa kanina ni Sister Fe, yan, at nakita ko ibang mga anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa sa bawat bansa at angkan. Medyo masakit talaga lalamunan ko. At ang pinakamahalaga dyan, itong nasa 14:12 ng Apocalypse. Sabi, narito ang pagtsatsagaan ng mga manal ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Masama talaga ang hindi po ito COVID, no? Ako'y na-injection na ako'y vaccine na. Ang ibig sabihin nitong 14:12 na to, kung nagtatanong sa inyo, ano meaning ng banal? Ayan, ang meaning ng banal ay matyaga, masunurin, nagsistupad ng utos sa Diyos at may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Naalala ko nung araw, diyan sa lugar, ito po sa Sampaloc, Manila, ano po? Yang kanto na yan, ito po yung dapitan. Laong-Daan Street. Ewan ko kung sino ang pamilyar sa inyo sa Sampaloc. Laong-Daan Street. Ito po yung instruksyon. Nung araw, restaurant yan. Ito at saka yun.
Restaurant po yan. Wala pang nakaparada nung araw ng mga ganyan. Restaurant yan, restaurant yan. Dito sa gawing kanan, ito sa may pinaparadahan na to, ay maraming kumakain na taxi driver. O, taxi driver. Ito sa kabila, walang kumakain. Ligaw lang ng mga ligaw. Pero itong isa, maraming suki. Mga taxi drivers yan, jeepney drivers nandyan. Isang araw, may matandang pumunta dito sa isang lugar na to. Ang sabi ay, pwede po bang makahingi ng konting pagkain, ako yung nagugutom lang. Ay, wala pa kaming buhay na mano, ganun daw ang sabi. Wala pa kaming buhay na mano, aga-aga, sabi rin sa matanda. Totoong istorya po ito, totoo. Ang ginawa ng matanda, pumunta rin sa kabila. Pwede po bang makahingi ng konting mainit? Ang sabi nga nun. Ako yung nagugutom lang. Sabi nung may-ari, sige, pasok ko kayo, maupo kayo. Bigyan ng pagkain. Bigyan ng pagkain. Ang sabi nung katulong ay, ate, wala pa po tayong sinaing. Bili kayo sa kabila. Pinabili nung may-ari sa kalaban. Ang kanin. Pinakain yung matanda. Pinagkape. Umaga, amsal. Nung nabusog yung matanda, sabi, hindi ko kasali yun. Sabi nung matanda, salamat sa kabutihan nyo sa akin. Tandaan nyo mula sa araw na ito, magkakaroon kayo ng pagpapalang marami. Magkakaroon kayo ng customer na marami dahil sa kabutihan ng loob niya. Eh di hindi iniintindi ng may-ari. Kasi siyempre matanda, iniisip niya, ulyanin. Umalis yung matanda. Umalis. Punta rin. Ito, ano yan, Laon-Laan Street na yan eh. Yung kabila doon, dapitan street. Umalis yung matanda. Pag-alis yung matanda, yung mga suki, imbis na dito pumarada, dito na pumarada at kumain sa kanila. Hindi sila nagkandatuto sa pag-iistima doon sa kanilang mga customers. Pinahabol nung may-ari yung matanda, nasaan na? Hindi na nakita. Yan ang sinasabi kanina na ang mga anghel na nagmimistulang kagaya ng tao para subukan tayo. Okay. Ang sabi rito, ano ba ang tungkulin ng mga anghel? Bakit ba merong anghel? Ano ba ang tungkulin ng anghel? Ang sabi rito sa awit 103:20-21 na sabi, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghari sa lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, kayo makapangyarihan niyang mga anghel na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilalang niyang langit na naglilingkod sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilalang niya sa lahat ng dako na kanyang pinaghaharian. Ayun pala ang tungkulin ng anghel. Ang tungkulin ng anghel ay tagapaglingkod ng Diyos, servant ng Diyos, messenger ng Diyos. Sila ang nagmapanik-manaog sa langit. Manik-manaog. Sila din ang, muntik na nalaglag ang aking lapel. Sila din ang tagapagtala ng ating mga ginagawa. Mabuti at masama, may talaan ng anghel. Akyat baba sila, akyat baba. Ganyan ang trabaho ng mga anghel. Ngayon, ang sabi rito sa Hebreo 1:14, ang sabi nga ay, sila ang laging nagpapasigla at nagpapaalala sa atin. Kung tayo mayroong nagagawang something wrong, sila ang nagpapaalala. Katulong sila ng banal na espiritu. Kung minsan tayo nagiging masaya, katulong din sila ng Diyos. Ang sabi, kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at isinugod niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Kaya yung mga babautismuhan mamaya, yan po ay trabaho ng anghel na nagpapaalala sa inyo. Katulong natural ang banal na espiritu. Sila ang tagapaghatid ng mensahe ng Diyos para sa atin. Yung nadidinig nyo rin sa simbahan. Kami ginagamit lang ng Diyos. At ang anghel ay katabi natin. Katabi natin lagi. Yan, halimbawa, may katabi. Yan, sige, Kadeli, katabi. May katabi kayong anghel, pero hindi nagpapatalo ang kaaway. May katabi rin kayong anghel ng kaaway. Na nanggugulo ko minsan. Sino-sino ang ginagugulo sa loob ng simbahan? Tayo ay hindi pinagbabawalan magsimba.
Hindi tayo mapipigilan ng kaaway, pero gumagamit siya. Gumagamit siya ng ng mga bagay-bagay para tayo ay guluhin. Kung minsan, yung ating mga gadgets, magre-ring na hindi natin inaasahan na bakit Sabado patatawag ito. Siyempre, madidistract tayo. Pag wala na siyang magawa, minsan yung mga anak natin, yung mga bata, ginagamit yan para, natural, pag nagluloko, yan, biglang iiyak. Kung kailan Sabado, tuwing simpleng araw, hindi naman. Mapapansin niya, ikaw napapansin niyo yun. Simpleng araw, yan, si Lucas, hindi naman ganyan. Pero pagdating sa loob ng simbahan, nagluloko. Na hindi naman nangyayari tuwing simpleng araw. Ginagamit siya para ma-distract ang kanyang mga sambahayan. Ano sabi? Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Ito po yung nangyayari kay Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ito po yung sinasabi noong si Zacarias ay nagdadasal sa Panginoon at humihingi ng anak. At ayan, nasabi ay, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo, magkakaanak ng isang lalaki, ang asawa mong si Elizabeth at Juan, ang ipapangalan mo sa kanya. Ito po yung si Juan Bautista, yung pinsan ni Jesus Christ. Si Elizabeth at si Santa Maria ay magpinsan. Magpinsan. Okay, yung anghel po ang tagapagsalita. Hindi pwede magsalita ang Diyos ng direkta sa panahon na yan. Laging merong inuutusan ng anghel. Para ingatan tayo, yan ang trabaho ng anghel. Hindi, ang anghel pala nag-iingat sa atin. Sabi sa Exodus 23:20, ngayon, isinugo ko ang mga anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Ito po yung nangyari doon sa lugar ng ilang. Pinababantayan ng Diyos. Tapos sabi sa awit, ang sabi ng Diyos, sapagkat siya'y nagbilin sa kanyang mga anghel tungkol sa atin, tungkol sa bawat sa atin, tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya dapat, pag tayo'y aalis, pag tayo'y lalabas ng bahay, mag-pray tayo. Tinatagubilin tayo ng Diyos sa ating mga lakad. Kahit sabihin mong, lalabas ka lang, simple panalangin, pakiingatan niyo po ako. Lalo't pag malayo-layo, magbumotor tayo, samahan niyo po ako, pakisabahan ako ng inyong mga banal na anghel. Sabi, kanilang dadalhin ka sa kanilang kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ayaw nilang masasaktan tayo pag tayo nasa labas. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At ang sabi rito sa Christ Object Lesson, page 304, ito hinighlights ko na po. Ang sabi, His angels are appointed to watch over us. And if we put ourselves under the guardianship, then in every time of danger, they will be at our right hand. Kita nyo? Puprotektahan tayo. Kaya kailangan maniwala tayong meron tayong guardian angel. Ngayon tanong, ano-ano ba ang klase ng anghel? Hindi lang ang anghel ay isang klase lang. Merong anghel. Ito po yung isa, tinatawag na seraphim. Sabi sa Isaiah 6:2, sa itaas niya ay nakakatayo ang mga seraphim. Bawat isa'y may 6 na pakpak. Yun pala ang seraphim. 6 ang pakpak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha. Alam niyo kung bakit? Sa kaluwalhatiin ng Diyos, hindi nila kayang tingnan. Tinatakpan ng mukha. At may 2 na nakatakip sa kanyang paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. Yun ang ginagamit sa paglipad. Kita niyo ang seraphim? Ayan, nakikita niyo naman sa picture, sa screen, na iyan ang klase ng seraphim. Meron pang isa, yung cherubim. Noong tayo ay nasa ibang pananampalataya, nagbigay ng ilustrasyon ng cherubim. Alam niyo, cherubim is ilustrasyon. May ulo ng baby at may pakpak. Ewan ko kung nakakita na kayo ng gano'n. Minsan makikita nyo sa loob ng mga simbahan ng Catholic. May mga angels dyan na may ano. Di ba nakikita nyo yun? Yun ang tinatawag nilang cherubim. Pero hindi pala yun. Ang sabi sa Ezekiel, 10:20 hanggang 21, ito ang nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel. Sa pangpang ng ilog Kerobar, at naalaman ko na
sila'y mga kerubin. Ang sabi. Bawat isa may 4 na mukha. 4 pala ang mukha ng kerubin. Hindi pala yung nakikita natin na may ulo at may pakpak na baby. Hindi pala yun. 4 na mukha. Sa bawat isa may 4 na pakpak. Kita nyo? At ang anyo ng mga kamay ay tao ay nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Nakatago yung kamay. Kaya makikita nyo, yung 2 pakpak. Yung 2, yun. Tapos 4 ang mukha. Yan pala ang kerubin. Meron pang isa. Arkanghel. Ito yung mga warriors. Ito yung nung pinalaya sila Adan at Eva doon sa halamanan ng Eden, ito yung nagbantay sa gate para hindi sila makabalik. Ang sabi sa Judas 1:9, ito po yung hindi Judas Iscariote. Ito po sa English ay Jude. Dapat ang Arkanghel Miguel. Ito po si Arkanghel Miguel. Kaya kung makikita nyo sa Jean, yung Ginebra San Miguel, yung siya ay nakipaglaban kay Lucifer sa langit. Siya ay nakipaglaban na nakaganon at sinatapaan si Lucifer. Siya po si San Miguel. Nang makipaglaban sa Diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi siya nakikipag-away. At sinasabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Yan po yung 3 klaseng anghel na tagapagsilbi sa Diyos. May pang-4. Ito ang pang-4. The fallen angels. Yan, marami yan sa atin. Ito po ay yung Satan and demons. Sila po yung mga fallen angels. Ilang percent ng anghel lang na naglag mula sa langit? Ilang percent? Tatandaan nyo? 1/3 of an angel. Ang sabi sa Isaiah 14:12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Tala sa umaga, ito po si Lucifer. Ito po yung pinalitan na ngayon, siya ay demonyo na, si Satanas na. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ibig sabihin, nagpahina sa mga bansa. Dapat tayo ay walang sakit, walang kamatayan, walang gutom, walang kahirapan. Pero dahil kay Eva na kanyang unang tinukso, nagkahirap-hirap at nagkahina-hina ang bansa. Ibig sabihin, yung bansa kasama rito ang tao. At ayan na po ang nangyari sa atin. Okay. Ano ba ang ginagawa ng 1/3 of an angel? May mga kanya-kanya silang destino. Ano po? Yung iba ay katabi natin. Ayan. Nanggugulo. Yung iba ay nandiyan sa labas, nanunukso, tinutokso. Sige, gawin mo yan. Sige, sige. Sige, sagot kita. Yung iba. Pero yung iba naman, para takutin ng tao, yung iba ay ginagawang tiyanak. Ewan ko kung nakakita na kayo ng tiyanak, pero ako hindi pa. Ito po yung baby na nakakatakot. Ano po? Ito, nakakita na kayong kapre. Yung nasa itaas daw ng puno ng baliti at nagsisigarilyo. Alam nyo, yung aking lolo na tatay ng nanay ko, nakakakita sila. Excuse. Nung sila ay nung sila ay nakatira doon sa gitna ng bukid sa palaisdaan, ano po? Madalas silang makakita ng kapre. Sumisilip daw sa bintana nila at may tabako. May tabako. Totoo daw yun. Kasi ang nanay ko, namanan niya yung third eye. Hanggang ngayon, nakakakita siya, nakakaramdam siya ng mga kakaiba. Pero nung minsan nga raw, itong lolo ko na to. Kasi ang trabaho niya yung manging isda. Nakatira siya sa gitna ng palaisdaan. Tapos yung isda na nakuhuli niya, dinadala niya sa palengke. Ang usong, mayayaman lang ang merong dimotor na bangka. Ang sa kanya, disagwan. Disagwan ganon. Di, madami siyang dala, dadali sa palengke. Ang nangyari, habang nagsasagwan siya at ang daming isda, hindi siya umuusad, napakabigat daw ng kanyang pagsagwan, napakabigat. Ang sabi niya, ano ba naman? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi naman ako lalaban sa iyo. Imbis na pinahihirapan mo, di tulungan mo na lang ako.
Kinatutuwaan mo na ako, edi matuwa ka na, tulungan mo na ako. Ang ginawa raw yung bangka parang speedboat eh. Antolin. Oh, yan ang mga laman lupa. Meron pang isa. Ano yan? Manananggal. Ewan ko kung meron sa Capiz. Sino ba na nakarating na sa Capiz dito? Balitang-balita nung araw yan, Capiz. Pero hindi pala totoo. Eh, kay gaganda raw ng mga babae sa Capiz at kay popogi ng mga lalaki. Meron pa yung mga laman lupa. Ayan, yan ang mga ginagawang panakot ni Satanas. Meron pa yung, alam yan? Tikbalang, yung ang ulo ay kabayo, ang katawan ay tao. Yung iba naman, ang katawan ay kabayo, ang ulo ay tao. Ano po? Ano pa? Ito, marami pa hanggang ngayon. May kilala si inang nito. Yung mangkukulam. Baka may kilala kayo, pakulam na natin yung mga na-pusher dyan. Yan ay mangkukulam hanggang ngayon. Meron yan. Kahit sabihin nyo, kasi itong mga iba, halos wala na dahil modern na tayo. Medyo ating kapaligiran ay, lalo dito sa ating lugar ay, maingay na, wala na yan. Pero ito, hindi nawawala, bisa kahalubilo natin. Yung mangkukulam, Bel, naalala ko tuloy yung aking hipag. Yung aking hipag na si Rowena. Ano yung pipit bingi? Nakulam daw. Kami ay sabihin hindi kami naniniwala sa kulam, basta naniniwala kami sa Diyos. Pero masabi ay nakulam. Pero ayan, may isang anghel. Ang sabi sa 2 Corinto 11:14, hindi katak-katak ka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Minsan akala natin anghel. Akala natin kay bait-bait. Ewan ko, Brother Edward, yung nadinig na sinend mo sa akin video, yung nakipag-usap sa isang, di ba? Akala niya si Anghel, Gabriel. Oo. Ang sabi nga dyan, ayan nagpupakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yun pala, sa likod nun ay diablo. Alam niyo ba, ang anghel ay napakamaraming trabaho. Galang sila ay mga immortals. Hindi sila napapagod. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagkakasakit kahit sila ay bugbog sa trabaho. Akyat panaog sa langit, lalo to ang ginagawa natin ay gumagawa tayo ng mabuti, itatalaya. Dahil sa langit. Gagawa tayo ng masama, itatala. Lalo tayo sa aklat ng buhay. Pagka may gumawa tayong masama, aalisin na naman sa aklat ng buhay. Ganyan. Kaya sila ay mga tagatala. Ayan. Sa hukuman, pagdating sa langit, anghel ang tagapagtala ng mga gawa natin at tayo haharap sa Diyos. At ang Panginoong Hesus ang siyang haharap bilang abogado natin. At ito yung tinatawag na anghel o clerk sa langit na siya ang magsasabi kung anong ating gawa. Ang sabi sa Mateo 16:23, ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian. Kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel, gagantipalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Kita nyo, lahat tayo ay gagantimpalaan. Kung ang iyong gawa ay mabuti, may gantimpala. Kung iyong gawa ay masama, may gantimpalo ka. May kwento sa napakaganda rin itong kwento na to. Ito po ay nangyari doon sa panahon ni Propeta Eliseo. Kayo na magbasa sa buong kapitulo ng 2 Hari 6. Ayan 2 Hari 6:17. Yung hari ng Syria na mahilig makipagdigma ay laging gusto tambangan ang mga sundalo ng Israel. Gusto nila laging tatambangan, gusto laging aabatan. Pero nagtataka sila, bakit tuwing paplanuhin nila, hindi nangyayari sapagkat hindi dumarating yung mga hukbo ng Israel. Alam niyo ba yung ambush? Hindi nangyayari. Yung isang tauhan niya, ito yung recap lang, summary lang. Yung isang tauhan ng hari ng Syria, ang sabi ay, paano po mangyayari na tayo ay laging darating, laging mananalo? Eh hindi naman dahil sa hari. Dahil yan sa propeta nila. May propeta sila, sabi ng hari ng Syria. Sino? Si Eliseo po. Saan nakatira? Puntahan natin. Yung unang-unahin natin para hindi tayo laging nasisilak. Ngayon, yan pinuntahan nila. Ito yung sila Eliseo.
Maagang nagising yung tauhan ni Eliseo. Maagang nakita niya yung hukbo na nag-aabat sa kanila. Inaabatan sila. Sabi niya, patay, mamamatay na kami ngayon. Yayariin na kami. Mamasakir na kami ng mga sundalo ng Syria. Mamasakir namin. Kaya ginising niya si Propeta Eliseo. Mahal na propeta, gumising kayo, yari na tayo, patay na tayo ngayon. Ang dami nag-aabang sa atin sa labas, papatay na tayo. Ang sabi sa 17, yan, sa 17, at si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya makakita at idinilit ng Panginoon ang mata ng binata at siya nakakita. Nakita to ng binata. Ayan. Ang sabi, na ang bundok ay puno ng mga kabayo na mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Kung marami yan, mas marami itong anghel na to na nagbabantay sa kanya. Kita nyo? Ang galing ano po. Kaya sabi, huwag ka matakot, protektado tayo. Manampalataya ka lang. Kaya, kita nyo? Yung dami na yan, mas malalaki to. Mas makapangyarihan. Basahin niyo yung buong kwento, napakaganda. Ang sabi sa Apokalipsis 22:9, alam kong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin at ito'y upang sambahin. May mensahe ang anghel sa kanya. Nagulat siya, biglang dumating ang anghel. May mensahe. At ang sabi ng anghel, ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ang lahat ng sumusunod sa mga salita ng Diyos sa aklat na ito. Ang sabi rito, ang Diyos ang sambahin mo. Ibig sabihin, lahat ng mga nilalang dito ay hindi dapat niluluhuran. Sabihin na natin na yung mga propeta, yung mga apostoles, lahat ng yan hindi dapat niluluhuran. Samantalang ang anghel halos araw-araw ay nasa Diyos. Ang sabi, huwag mong gawin yan. Ako'y aliping tulad mo. Ang sabi, ang Diyos lang ang sambahin mo. Sino lang ang sasambahin natin? Diyos lang. Wala nang iba. Kaya hindi dapat tayo nagpe-pray ng kay ganon, kay ganyan. Huwag. Sa Diyos lang, direkta tayo. Hindi na natin kailangan ng mediator, hindi na natin kailangan ng ang tawag doon, yung tagapamagitan. Yung tulad ng padrino. Yan, hindi na kailangan. So mga kapatid, yan lamang po ang maigsi nating pag-aaralan na ang tungkol sa mga anghel. At balang araw, tayo po ay makakapiling nila doon sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Kaya pagsikapan natin, isipin ninyo kung gaano kaganda yung mga anghel. Hindi sila nabahira ng kasalanan. Sila ay mga perfect. Wala silang sukat, wala silang kasarian. At napakaganda nila. Okay, maraming salamat po sa inyo at salamat din sa mga nanood ng programang ito sa ating Facebook Live at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Sa ating pagtatapos, ulitin natin ang higher ground. Racing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Onward bound, northbound.
Kaya tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, napalaki pa sa salamat namin sa inyo. Dahil kami po pala ay lagi niyong pinababantayan sa inyong mga banal na anghel. Salamat po sa kanilang pagtuturo sa amin, paggabay sa amin, sa kapahintulutan ninyo hanggang sa aming pagtulog, hanggang sa aming buhay araw-araw. Muli po kami humihiling sa inyo sa umagang ito, sa araw na ito, na kami patnubayan pa nila. At buong lakad namin ay lagi kami paalalahanin sa tulong na inyo, banal na Espiritu. Salamat po muli sa inyo at ang lahat po hinihiling namin at nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. This is the threefold truth on which our faith depends. And with this joyful cry, worship begins again. Christ is God, Christ is risen, Christ will come again. By this we are approved, without and without strength. Our Christian fortitude, and only grace thou gives. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. This is the threefold truth, which if we hold it fast, changes the world around, and brings us home at last. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Happy Sabbath po.